Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotion. Kakibat ang sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kalingunigan ni Banal na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon ay ipanalig sa Diyos at Kristo Jesus ang lahat ng bagay mula ating suliranin. At babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula po dito sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita ng paghahayag ng banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Mateo kabanata 20, talatang 30 hanggang 32 at 34. Ito po yung mensahe. May dalawa namang bulag po sa tabi ng daan. Nang marinig nilang dumaraan si Jesus, sila ay nagsisigaw, "Anak na David, mahabag po kayo sa amin." Tumigil si Jesus. Tinawag sila at tinanong, "Ano ang ginagawa? Ano ang ibig ninyong gawin ko sa inyo?" Sumagot sila, "Panginoon, loobin po ninyo makakita kami." Naawa si Jesus at inipo ang kanilang mga mata. Agad sila nakakita at sumunod sa kanya. Pagpatuloy po natin kay Apostol Mateo pa rin, kabanata 23, 21, talatang 20, kabanata 21, talatang 21 hanggang 22. Ito po yung mensahe. Sumagot si Jesus, "Tandaan niyo ito, kung nananalig kayo sa Diyos at hindi nag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginagawa ko sa puno ng igos na ito. Lamang yan, kung sabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, mangyayari ang inyong sinasabi. At anumang hingin ninyo sa pamamagitan ay tatanggap nyo kung nananalig kayo." At ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, kabanata 14, talata 13 at 14. Ito po yung mensahe. "At anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay gawin ko, upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko." At ipagpatuloy po ninyo sa mga taga-Roma, kabanata 10 at talatang 11. Ito po yung mensahe. Sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa kanila. At ipagpatuloy po natin 1 Pedro, kabanata 1, talatang 5 hanggang 6. Ito po ang mensahe. "Sapagat kayo ay sampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang, ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaari makadanas muna kayo ng iba't ibang subok sa loob ng maikling panahon." Ito po ang mga salita ng Diyos at ang mensahe niya sa linggong ito. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos. At ngayon ay paliliwanag ko po sa inyo ang mga mensaheng ito. Mula po doon sa tema na ipanalig sa Diyos at Kristo Jesus ang lahat ng mga bagay mula ating suliranin. Ngayon ay nais pong ngayon po ay pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na na tayo ay manampalataya sa Kanya na lubos mula Panginoon Diyos at sa gayon din sa banal na Panginoon sa Kristo, at ipapagkaloob niya sa kahilingan o anuman mula sa ating mga suliranin. So hilingin natin sa Diyos o ipanalangin natin sa Diyos o anuman yung ating mga nais na gawin ng ating banal na maging mga paghihimala pa ito. Kagaya ng halimbawa mayroon kang sakit, ikaw ay dumalangin sa Diyos para ikaw ay mapagaling sa iyong karamdaman. So ngayon ay yung ginawa ng banal na Panginoon sa Kristo, walang imposible na Panginoon. Kung ikaw ay nananampalataya, ikaw ay maaari niyang pagkalooban ng paghimala na halimbawa yung bulag pwedeng makakita. So ngayon ay doon sa ginawa ng Panginoon sa Kristo, gumawa siya ng kababalagan na gano'n. Binigyan niya ng paningin yung dalawang bulag na nanampalataya na siya ay pagkalooban ng paningin. So yan ay mga ilang halimbawa na ginawa ng Panginoon sa Kristo, ginagawa ng ating banal na Panginoon Diyos
para yung mga tao magabayan at ipakita yung kanyang kapangyarihan at paggabay din sa mga tao at pagpalain yung mga nananampalataya sa kanya. So ginagawa niya yung mga bagay na dapat mga himala na maaari sa mga tao na nanalig sa kanya. Ano man ito, maging karamdaman o ano mang uri ng mga bagay na ating kinaharap dito sa ating pamumuhay na ito. Even though yung ating pangangailangan sa pang-araw-araw, pwede natin hilingin sa ating Panginoon. So, ang kailangan lamang natin, tayo ay manampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo. Ngayon din tayo ay humiling sa ating Panginoon Kristo at ipagkakaloob niya yung pangangailangan natin para maparangalan ang ating banal. Sa pamamagitan niya na tayo ay ipagkaloob niya yung ating mga pangangailangan. Gaya ng ginawa niya doon sa dalawang bulag at mga pangangailangan natin, hilingin natin sa banal na Panginoon Kristo o hilingin natin ito sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo at hilingin din natin ito direkta sa ating banal na Panginoong Kristo. Yan. Na at yung mga bagay na yan, maging halimbawa, hustisya, tayo ay dumalangin sa Diyos para pagkalooban tayo ng hustisya, lalong-lalo protekta sa atin sa mga gitna ng kapahamakan o anumang uri ng mga kapahamakan tayo iadya. Kagaya nung dasal sa Our Father, so palagi natin dasalin yun para andun na lahat, halos yung ating mga pangangailangan at pagpapatawad at andun na rin yung pag-aadya sa atin sa masama. So yun ay palagi natin dasalin o kayahin natin yun sa iba natin mga dasal para tayo ay mga particular na problema para tayo ay adya doon sa ating mga kapahamakan generally, doon sa ating mga pangailangan, ano na rin yung material na pangailangan natin, yung ating mga kanin at mula doon ay iba't ibang mga bagay sa ating mga pangangailangan. Yun man ay hindi tayo dapat nagdadala ng alinlangan, nagdadalawang isip. So kung hindi tayo nag-aalinlangan, ipagkakadoob sa atin. Hindi tayo pwedeng dapat na paiba-iba na pag-iisip, hindi ibibigay sa atin yun, lalong-lalo na gagamitin lang ng mga kalayawan o humihiling tayo ng kaunlaran, subalit para lamang sa ating kapritsyo. So ito ay bibigay sa atin ng Diyos yung ating mga pumapala na yan kung tayo ay namumuhay na maayos ay nakatutulong sa ating kapwa-tao. So yung mga bagay na yan ay ipagkakalob sa ating banal. Lahat naman tayo ay nais ng Diyos na makapamuhay ayon doon sa ating karapatan. So ganyan tayo gusto pamuhayin ng Diyos. Ngayon, hindi napupunta yung karapatan ng bawat isa sa kanila, kundi marami ay napupunta dun sa mga gumagawa ng hindi mabuti sa isang lipunan kaya o sa buong mundo. So kaya nangyari, instead na yung karapatan mo, kung ikaw ang karapatan mo sa pinansya 10 piso, halos wala mapunta sa iyo. Lahat sila naiipon na pupunta doon sa ilang tao na sumasakim doon sa ating pamumuhay, lalo na yung mga korap doon sa pamahalaan. So yan yung problema doon sa sistema. So kaya gayon man, tayo ay napag-asa, panalangin natin ay karoon tayo ng mamuhay na pamahalaan at tayo mapaglingkuran ng patugon yung ating pangailangan. May patupad yung karapatan, mga ganun mga bagay. So inihiling natin sa Diyos sa lahat ng mga bagay na yan. Yung pagpapahiran ng kapayapaan, hustisya, yan. Mga kagating, mga karamdaman. Tayo ay dumalangin ng mga paghihimala sapagkat ang mga bagay na yan ay paghihimala mula sa ating banal na Panginoon Diyos kung ito ay hihilingin natin sa Kanya. In practical naman, kahit pa sabihin natin na practical na tayo ay may medicine, halimbawa sa pagpapagaling, ay kung talagang bulag, hindi na tayo pagalingin ng medicine. Pero kaya kang bigyan ng ibang lunas. So ngayon ay himala lamang yun na makatutulong sa atin sa mga ibang wala. At kailan yung mga sakit, kailangan din natin samahan ng pananampalataya sa Diyos yan para tayo higit na gumaling at pagkalooban ng pagpapala at pagkakataon. So, yung medicine kasi, hindi naman lahat tayo nananampalataya. Kaya, mayroong sa medicine na tayo ay napagbibigyan yung iba na nagkakamali, nabibigyan ng pagkakataon kapag ka nagkasakit. So, usually kasi kapag ka nagkasakit tayo, pag hindi na kinaya ng immune system natin, problema malaki. So ngayon ay kaya tayo ay anumang hilingin natin sa ating banal na Panginoon Diyos, pagkakaloob niya sa atin yan. Basta lubos tayong manampalataya sa ating banal na Panginoon. Kaya kailangan natin ng lubos lang na panampalataya at walang pag-aalinlangan sa Kanya. So sinasabi nga na hindi tayo mabibigo sa anumang kung tayo ay nananalig sa ating banal na Panginoon Diyos at banal na Panginoon sa Kristo. Kung anumang hilingin natin, hindi tayo mabibigo sa ating kaya na ito. At kung tayo sumasampalataya, tayo ay ingatan ng ating banal na Panginoon Diyos
sa pamumuhay nito hanggang sa buhay, hanggang sa mga itinakda ng ating banal na Panginoon Diyos. Tayo ay maaaring marana dito sa ating pamumuhay na ito ng iba't ibang mga pagsubok. Halimbawa, ay pinanganak ang bulag o may kapansanan. So tayo ay yan yung mga pagsubok sa atin sa buhay na ito at iba't ibang naranasan. So tayo magkaroon ng pananampalataya sa Diyos at maraming bagay ang Diyos na ikaw man ay paghimalaan na pagalingin mo yung kasanan o hindi, may iba't kalakasan na ibibigay sa iyo. Doon sa iyong ikaw man ay kumpleto, pinaapi ka, so ikaw ay manampalataya, gumawa ka ng mabuti, magtiis ka, bibigyan ka ng kalakasan ng Diyos, ipagkakalob sa iyo yung mga ibang mga bagay na dapat na nais niya ipagkaloob sa iyo. So nais naman ng lahat ay mapagkalooban. Kaya ngayon natin, yung mundo ay ginawa niya para sa ating lahat tayo ay patas na samasahin. At tayo ay maging patas para sa lahat. So ngayon meron nga lamang hindi nakasusunod sa Diyos, hindi na at yung mga kasama ang baka nilang pinapaniwalaan. So yun muli, sana ay nagabayan naman kayo ng Bible Life Promotion sa inyong spiritual na pamumuhay at kayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual at kayo manampalataya sa Diyos na kayo ay magabayan ng kanyang mga paghihimala sa mga bagay na inyong mga pangangailangan. Tulungan tayo sa ating pang-araw-araw na bumuhay at sumampalataya tayo ng lubos para tayo gabayan niya at tayo ay direktang kanyang tulungan sa anumang ating kahilingan na nais. Yan, mga bagay na nais nating hilingin sa ating buhay na kung tayo ay nagkakasakit, siyempre iadya tayo sa sakit, pangunahin yan ating panalangin sa kanya buhay yan. At tayo ay manampalataya ng Diyos yan. Sapagkat tayo ay hindi pakikinggan ng Diyos kung tayo naman ay hindi nananampala niya. Wala kang ginawa kundi gumawa ka ng masama, tapos nananampalataya ka sa Diyos na gano'n, hindi kanya pakikinggan. Kinakailangan gumawa ka ng mabuti, susunod ka sa kanya para pakinggan ka niya. Gano'n yung mga bagay na dapat natin gawin sa pamumuhay natin, yung pakinggan ng Diyos. So pagsisisihan nyo yung mga kaya nga pagsisisihan natin dapat yung pagkakasala natin pag tayo humilibig at dumadalangin para tayo dinggin. Kasi hindi tayo diringgin kung di natin na pagsisisihan yan at hindi tayo sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya tayo nagtiwisi sabagat tayo mayroon hindi nasusunod. So kung tayo may nakasusunod ay tayo ay diringgin ng ating banal na Panginoon. So ngayon ay muli dun naman sa interfaith unity ay tayo ay patuloy na kayo ay magabayan ng Bible Life Promotion sa inyong spiritual na pamumuhay at magkaroon kayo ng maraming pag-asa sa kaligtasan spiritual at patuloy tayong gabayan ng Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan ng papala at tayo ay sa buhay ang mabuting balita. Sa lahat ay ang inyong pagdinig ng salita ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan spiritual at tayo magpasalamat lalong-lalo kung tayo gagabayan sa ating kaligtasan spiritual na ito at hindi tayo magabayan sa pagsasabuhay iba yung pagsasabuhay ng salita ng Diyos. So yun, at maliban dyan ay doon sa interfaith unity tayo ay patuloy na pagbukloy ng ating banal na Santa Maria at tayo ay magkaisa sa ating mga pananampalataya upang tayo ay maging ehem sa pagpapahira ng kapayapaan at iba't ibang mabubuting aral na itinuro sa atin ng banal na Panginoon Diyos o ating mga pinaniniwalaang mga reliyon. Maliban dyan ay doon sa CBCP Grand Church kayo ay patuloy na magabayan ng ating banal na Panginoon Diyos. Maliwanagan kayo ng ating banal na Santa Maria, Panginoon Kristo at patuloy ninyo pagbuklogin ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon Kristo at mabuting balita. At ang promotion sa ating munting kakayanan ay patuloy itong pagbuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon Kristo sa gabay ng banal na Santa Maria at mabuting balita. So kayo maliwanagan, mabuklod kayo ng sa pananampalataya sa ating Diyos at mula Panginoon Kristo. Yan. At doon sa mga kapamahalaan kayo maliwanagan at maliwanagan kayo ng ating banal na Panginoon Kristo, banal na Santa Maria at ng ating banal na Panginoon Diyos. Kayo mamahala ng matuwid, mabuti yung ating banal na Panginoon Diyos kung paano kayo mamahala sa binigyan ng authority sa inyo. At tugunin niyo yung pangailangan ng mga tao mula karapatan, yan, mga pagpapairal na patas ng hostisyo. Yan. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you.